In the Philippines, millions of stray animals roam our streets, fending for themselves and unprotected. In Cavite City, its veterinary office is taking action, from rescue and rehabilitation to adoption and promoting responsible pet ownership. Today, we look at the programs of Cavite City Veterinary Office that are giving these animals a second chance at life, featuring Dr. Ana Teresa Baleda. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. An estimated 12 to 13 million stray animals roam the Philippines, based on data from the Philippine Animal Welfare Society and supported by national reports on animal homelessness. In Cavite City, the local government is stepping in. Their city veterinary office is rolling out programs to curb overpopulation and strengthen animal welfare across communities. City veterinarian Ana Teresa Baleda outlines their mandate. Ang mandate po namin is to live harmoniously with our pets sa community, and then po to prevent po rabies din sa buong city po, sa buong lungsod. Funded by the local government, the Cavite City Veterinary Office serves all 84 barangays in the city. We have 84 barangays and kami po ay part po ng LGU. Its key programs include pet adoption, free kapon or spay and neuter, anti-rabies vaccination, and other essential veterinary services. These efforts align with the Republic Act No. 8485 as amended, which sets standards for the protection and humane treatment of animals. Meron po kami free consultations, meron po kaming mga free deworming, meron din po kaming mga antibiotic injections, yung mga pangangailangan po ng aming mga pets. Meron din pong libreng kapon, meron din pong stray dogs actually. City veterinarian Dr. Tere Baleda says public support has been strong, helping sustain and expand these initiatives. Thankful po ako at nare-recognize po ang efforts ng aming Cavite City Veterinary Office. Pero I believe po na lahat po ng under po ng mga LGUs ay ginagawa po ay the same. Dahil meron po kaming tinatawag na Provincial, Municipal, City and Municipal Veterinarians League of the Philippines. Almost lahat po kami ay ganyan po ang ginagawa. And as much as possible, syempre, yung pong pagpatay, hindi po siguro the right term talaga is euthanasia. Kasi hindi naman siya pinapatay lang. Dahil meron din po tayong batas. Meron po din tinatawag na Animal Welfare Act, kung saan po lahat yan ay sumusunod po sa mandato ng Animal Welfare Act. Meron pong mga proseso kung paano po yung tamang euthanasia. At the center of these efforts is the Cavite City Animal Center, which houses rescued and impounded animals while they await treatment, rehabilitation, and adoption. Yung Cavite City Animal Center, ito po ang opisina ng Cavite City Veterinary Office. At nandito rin po kasama namin yung aming pound, katabi po namin yung aming pound, kasama po namin ang mga stray dogs and cats po na nahuli. How many stray dogs and cats are currently under their care? Sa ngayon po, siguro around 20 na lang po yung aming dogs and around ang cats po nasa 10. And yun po kasi naging adoption program namin last April 25 ay napaka-successful. Marami pa rin pong pumupunta sa office namin daily para po mag-adopt. So napakalaking bagay po yung aming naging programa. Pushing for Adopt, Don't Shop, the office holds adoption drives, including the Stray Animal Adoption Drive and the Kapamilya Adoption Drive. Is it difficult to find homes for rescued animals? Dr. Baleda explains. Kailangan talaga namin yung mga ganitong tulong ng social media kasi dahil din po sa inyong mga tulong, mas marami pong nare-reach out ng mga tao. Actually, may pumupunta from other municipalities at nag-a-adapt pa po sila dito sa aming pound. So, malaking tulong din po yung media. One story stands out. Bones, an abandoned dog, was rescued in a severely emaciated state. Skin and bones, hence he was given the name Bones. From rescue to recovery, his condition steadily improved under the care of the veterinary team. In the end, Bones found a home.
Si Bones, siya po yung abandoned dog sa isang subdivision. Nireport po sa amin ng barangay kasi po yung kapitbahay awang-awa na po dun sa aso. So pinapakain lang nila through yung sa kanilang terrace, bali binababaan lang nila ng pagkain sa timba, nakatali lang po yung timba kasi takot po sila dahil malaking aso po si Bones. So hindi nila malapitan dahil syempre hindi naman po sila expert sa ganyang bagay. Ano po? So ginagawa nila, binababaan ng food, binababaan ng water, and then ni-report na sa barangay. So si barangay naman po ni-report sa aming opisina and ni-rescue. Kaya Bones ang naipangalan dahil literally siya po ay skin and bones na. And then upon rescue, mabait po yung aso. So inalagaan po namin, napataba, nagamot din po yung mga skin problem. So nung time po na merong nagbisita from other city po, I think from Makati po yung adopter. Meron siyang gustong i-adopt na ibang aso. Kaso, maliit lang na dog. Kaso tinatawag niya po, ayaw lumapit. Ito si Bones, katabi niya yung cage noon. So biglang tahol-tahol siya. Parang nagtawag pansin. Ano po? So nakita po siya nitong adopter at magiliw. Si Bones po ay talagang binati siya, nagwag ang tail. So sabi po ni adopter, ay, ito na lang ang aampunin ko. So yan po. So si Bones po ang naampon. So from then on po, naging maganda po yung buhay ni Bones. Nagkaroon po siya ng mga check-ups din sa mga private na veterinarians. So kung ano po yung underlying pang disease niya, nagamot naman po. At yung picture niya po, nakita niyo rin po siguro, kasama siya sa mga pasyal ng pamilya, and nagbi-beach pa. And actually matalino po siya kasi meron din pong video na meron siyang mga binibigay na instructions. Ngari po, sit, stand, shake hand, gano'n. Nasunod po si Bones. So, ayun po, natuwa po kami at naging okay po yung kaniyang buhay. From an abandoned to a adored dog po. They say animals choose their masters. In this case, Bones chose his adopter. Actually, pinili yung adopter. Siya ang pumili. Si Bones ang pumili sa kanya. Dr. Baleda reports a rise in rabies cases and stray animal population in their area. In response, the Cavite City Veterinary Office conducted a training on proper handling of stray animals and animal pound management in August 2025. Naging problema po kasi namin yung dumarami pong stray animals. Then actually po, tumataas din po yung rabies case namin. Last year, we have 8 positive po na rabies cases. So, naalarma na po kami at si Mayor. So, hindi naman po kasi kakayanin ng aming staff yung panghuhuli dahil 3 lang po ang aking staff. Yes po, sa panghuhuli. So, ang amin pong vehicle ay yun lamang pong bokyo. So, yung parang e-bike po ito, so kinakabitan lang namin ng trailer. And then 84 barangays, imagine nyo po yun. So, what we did po is i-train na ang mga barangay. So, from each barangay, 3 po ang representative para sila po ay matrain. So, kumuha po kami ng trainer. Actually, i-credit ko din po yung Muntinlupa Veterinary Office. Sila po yung nag-training dito sa amin pong mga kababayan dito po sa aming mga LGUs sa kabarangay. 3-day training po siya na ang first day po is mga lectures, ordinances, batas, kasi kailangan po alam din nila yung mga batas. And then yung hands-on po is second and third day. Noong una, syempre, overwhelming dahil hindi din pa yung mga tao hindi pa din aware. Although, sinabihan naman beforehand na magkakaroon po ng mga panghuhuli. Kaya lang, alam niyo naman po ang mga mamamayan, hindi naman lahat nakakasunod. Ano po, so marami pa ring strays. So, nung una, overwhelming po yung dami. Pero eventually po, konti na lang po yung nahuhuli. What happens to dogs once they are brought to the pound? Yung iba naman po kiniklaim. So yung mga owners na talagang mahal nila yung mga pets, kiniklaim ka agad within 3 days. Hindi naman po kasi lahat syempre ay healthy, ano po. So although we try po na gamutin yung mga
may sakit, syempre hindi din po lahat nagsusurvive. Pero as much as possible po, ayaw po namin i-euthanize. Ngayon, bigyan namin sila ng, doon po sa amin kasing ordinance, after 7 to 14 days, kung walang nagke-claim, pwede po siya for adoption. So yun po yung ginagawa namin for adoption. Euthanasia can be avoided if dogs are claimed or adopted. The more communities get involved, the more lives are saved. That means responsible pet ownership and choosing to adopt rescued aspins and puspins. Responsible pet ownership includes having pets spayed or neutered. The Cavite City Veterinary Office holds regular capon and adoption drives. Those interested may visit the Cavite City Animal Center Monday to Friday to adopt. Yung adoption drives namin talaga, actually, pangalawa pa lang po yun, yung sa with the Zumba. So, pangalawa lang siya. Pero, yung center po namin is open po to Monday to Friday. Pwede pong mag-adapt. Siyempre, may screening din po kasi kailangan financially capable din po yung mag-a-adapt. And syempre, responsible. So, may screening din pong nangyayari. Pero every Monday to Friday, open po. What is the purpose behind their dog catching program? Yan po. Ang primary concern po natin talaga is maprotektahan po yung community from rabid dogs. Dr. Baleda's team also conducts free anti-rabies vaccinations to help protect the public from rabies. Free po. Bali, annual po kami nagbabakuna sa mga pets, sa aso at pusa. Nagbabara-barangay po talaga kami. And then if ever po in case nagkaroon po ng positive case dun po sa within 500 kilometers to 1 kilometer area, binabalikan po namin yun. Maski tapos na balikan ulit namin. Opo. For Cavite residents who want their pets vaccinated against rabies, can they go to the animal center for free shots? Yes po. Yes po. Being a responsible pet owner takes more than just giving one's pet a home. What does it take to be a responsible pet owner? Para maging responsableng pet owner, syempre po, hindi natin pababayaan ang ating mga pets. So may sapat na pagkain, tubig, shelter, and then meron din pong check-ups sa mga doktor kasi para po ma-prevent din yung mga diseases. So deworming, vaccination, yun po. And then syempre, kailangan na ipapasyal-pasyal din. Kumbaga yung buhay niya po is parang kapamilya. How to tell if your pet is ill? May mga sakit po na walang signs unless po talaga pina-check. Pero syempre, ang unang-una pong nagiging signs is matamlay, hindi kumakain. And then actually po yung pagmumuta, akala nung iba, ay normal na muta lang yan. Akala po parang tao bagong gising may muta. And actually yung pong muta is sign po ng disease. Pwede pong eye problem, pwede din pong distemper. So, pwede din pong worm. So, yan po yung mga initials na signs. For indoor pets that have been vaccinated with anti-rabies, is it necessary to have them vaccinated again? Yung vaccination natin, hindi lang po din rabies. Meron din po kasi tayong mga vaccinations for diseases. Pero yung po kasing sa diseases, maski po nasa bahay lang yung mga aso, may mga airborne po na diseases. So, maski hindi nalabas, so makakakontak lang sa contaminated air, pwede pa rin po magkasakit. So, yan po yung aming sinasabi dun sa aming mga clients kasi usually yan po yung mga sagot nila, ay hindi naman po ito nalabas. So, hindi na po namin ipapavaccine. So, dun po sa mga rabies naman, ganun din. Hindi naman po ito nalabas, hindi naman po ito nangangagat. Pero po, may mga cases din po kami dito na napasok po yung looban nila ng stray dog na rabid. So, ito po actual to ma'am ha. So, yung mga pets nila na nandun sa bakuran nila, kinagat po nung stray dog na it turned out positive sa rabies. So, kung meron silang vaccine, at least kahit paano po may protection. So, mahalaga po talaga na may bakuna. For Cavite residents, are there free veterinary checkups for their pets at the animal center? Libre po yung aming check-up every Tuesday, Thursday po. Bali, sa hapon po yung check-up namin, the whole hapon po. 2 to 4. Pero actually, consume niya yung buong half day po.
Kasi as early as mga 12:30, actually sa umaga may mga nagpapalista na. And then po yung 2 to 4 na check-up, ma'am, inaabot din siya ng 5 o'clock. With a lean team of only 10 employees, the Cavite City Veterinary Office tirelessly saves 84 barangays. Thankful po ako at meron na po akong kasama ngayon. Meron na po akong assistant vet. Before po kasi ako ay solo lang. And then all in all po, yung staff po ng City Vet is around 10 employees lang. So including na po yung pound doon. So far, kaya naman, pero mas maganda sana kung madadagdagan. I would like to take this opportunity din po para pasalamatan din po ang aking buong staff. At sila po ay talagang pagkasisipag po, ma'am. Nagpunta kayo dito, lahat po ay busy talaga. So, nagpapasalamat din po ako sa support ng aking mga staff. Dr. Baleda's team spearheads educational campaigns focused on animal welfare, prioritizing rabies awareness and responsible pet ownership. May leaflets po kami. And then actually sa page po namin, nagpo-post din po kami ng mga information. Kasi para hindi lang po sa mga seminars na lalaman, pati po din sa mga followers namin sa page namin. So meron po kami mga ganyan. Aside po dun sa mga actual lectures po sa barangay, sa school, sa mga military po, pati po military kasama po sa aming mga nile-lecture. Dr. Baleda offers her perspective on the level of support received from the 84 barangays within their jurisdiction. Yung mga barangay po namin ay masisipag din po. Actually, sila po kasi yung nagsusurvey, sila po yung gumagawa ng database. Kinukuha nila po yung ilan po yung aso nyo, ilan yung pusa nyo, nagbabahay-bahay po sila. So, overwhelming naman po yung support ng barangay. And then, pag nagbabakuna po kami, talaga naman po sila ay nakaalalay sa amin. Thankful din po ako sa lahat po ng mga kapitan at ng mga kagawad po. When discussing the national state of animal welfare and the feasibility of establishing no-kill pounds across all cities, Dr. Baleda shares her insights. It's a long shot pa po kasi ang kailangan natin ma-educate po talaga yung community dahil hindi pa din po lahat ay nakakaintindi. Lahat po ay kailangan maging responsible. Sa ngayon po sa yung sinasabi nating no-kill pound, no-kill na pound, kailangan kasi natin yung population control. Kasi kung hindi po makokontrol yung population, so marami pa rin strays. So napakahalaga po yung programa ng spay and neuter. So I think po lahat naman po ng ating mga LGUs na mga veterinaryo ay nag-spay and neuter. So meron po kasi kaming provincial, city and municipal Veterinarians League of the Philippines. So meron din po kaming seminar yearly. So pinag-uusapan po ang mga programa ng bawat LGU. So nag-sharing po din kami ng best practices. So nakikita din po namin yung mga trabaho ng iba pong munisipyo, yung ibang towns po. So yun po, I hope dumating po yung future na no-kill na po yung mga pounds natin. Animal welfare is not a burden for the government to bear alone. It requires a collective national effort to advocate for voiceless animals. We must allocate budgets for catch, neuter, vaccinate, return, or CNVR programs, promote adopt, don't shop, and educate every citizen, starting with children, on the humane treatment of animals. It is vital to recognize that animal cruelty is a crime. It should never be exploited for social media engagement. It is a serious offense punishable by imprisonment. Ultimately, the way we treat animals is a direct reflection of our character as a nation. Nananawagan din po kami sa lahat na tayo po sana ay magtulong-tulong. Hindi lamang po kami ang kikilos dito, kundi lahat po ng mga maging responsible pet owners po. Dr. Baleda urges the public to practice responsible pet ownership as a vital step in curbing the country's growing stray population. Alagaan lamang po yung kailangan lang nilang alagaan, yung kaya lang nilang suportahan. So kung para pigilan po yung pagdami, huwag po yung iiwan na lang kasi yung iba po is hindi na kaya, pinapabayaan na lang, hinayaan na lang. So I suggest po, maging responsible pet owners po ang lahat.
ng pet owners. Behind every rescued animal, like the dog Bones, is a story of survival and a second chance. Saving animals is a shared responsibility, not just of government, but of every Filipino. Our thanks to Dr. Ana Teresa Baleda and the Cavite City Veterinary Office for promoting adoption, kapon, and other vaccinations. This has been Rochelle Rubio. Join me again next Friday for another episode of The Advocates, right here on Capital 104.3. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3